Ibinasura ng 2nd Division ng COMELEC o ng Commission on Elections ang petisyon ng kampo ni Senator Grace Poe na pag-isahin ang mga petisyon na kumukwestiyon sa kanyang kandidatura sa pagkapangulo. Sa pagdinig naman sa isa pang dibisyon ng COMELEC, tinalakay kung papaano bibilangin ang residency o mga taong nanirahan sa Pilipinas si Poe. May report si Joseph Morong. Sinimulan na ng COMELEC 1st Division ang hearing sa tatlong petisyong humaharang sa pagtakbo ni Senator Grace Poe sa pagkapangulo. Sa pagdinig, inihayag ng abogado ni Poe na tinanggihan na ng isa pang division ng COMELEC, ang 2nd Division, ang kanilang kahilingang pag-isahin na lamang ang lahat ng 4 na petisyon sa COMELEC laban sa kandidatura ni Poe. Iaapela daw nila ang desisyon para daw mas mabilis matapos ang pagresolba sa mga petisyon. Kinikwestiyon sa mga petisyon kung pasok si Poe sa requirements sa pagtakbo sa pagkapangulo, kung isa siyang natural-born Filipino na may di bababa sa 10 taong residency sa bansa pagsapit ng eleksyon. Dito sumentro ang pagtatanong ng mga COMELEC commissioners. Tanong ni Commissioner Rowena Guanzon, saang punto dapat simulan ang pag-compute ng residency ni Poe? Sa kanyang opinyon, dapat nasa bansa na mismo si Poe at may intensyong dito na muling manirahan. Sagot ng abogado ni Poe, dapat simulan ang pagbibilang noong May 24, 2005 nang bumalik si Poe sa Pilipinas para samahan ang inang si Susan Roses matapos nang mamatay ang amang si Fernando Poe Jr. Kung ganito, may 10 taon at 11 buwan ang naninirahan si Poe sa Pilipinas pagsapit ng May 2016 elections. Nagkaroon na siya ng intention dito to reside here permanently. Saan ka nakakita yung lahat ng mga anak niya, malibang kay Anika yung pinakabata, ay binalik niya sa Philippine school. Di sangayon dito ang isa sa mga petitioner na si Professor Antonio Contreras. Dapat daw bilangin ang kanyang residency simula July 2006 kung kailan naging dual citizen na si Poe, kaya kapos daw siya ng 2 buwan sa requirement na 10-year residency. Pag ikaw ay American citizen at ikay tumira sa Pilipinas, para makaklaim ka ng permanent ng residency, dapat i-waive mo yung alien residence mo. Amerikano pa raw si Poe bago mag-July 2006, kaya ayon kay Contreras, nagsinungaling ang senadora nang sabihing Pilipino siya sa pagbili nila mag-asawa ng condominium unit noong February 2006. It shows for me a pattern of not being actually truthful. Ito po ay isang pagkakamali at lahat ng tao nagkakamali. Ang importante, kahit magkamali ka, huwag ka lang magsinungaling. Hindi naman po absolutely pinagbabawal na mag-acquire po ng ari-arian ang isang dating Filipino. Nauna nang naglabas ng desisyon ng Senate Electoral Tribunal sa disqualification case laban kay Poe para naman sa pagiging senador. Ang sabi ng SET, natural-born Filipino si Poe, bagay na inaapila ng petitioner na si Rizalito David. Binigyan na 5 araw ang kampo ni Senator Grace Poe para sumagot. Sa kabuuan, may 4 na petisyon ang humaharang sa pagtakbo sa pagkapangulo ni Senator Grace Poe ang nakahain dito sa COMELEC. At kahit meron ng paborableng desisyon sa senadora ang Senate Electoral Tribunal, ayon sa isang COMELEC commissioner na nakausap namin, hindi ito otomatikong isa sa alang-alang ng COMELEC. Pwede rin basahin din namin yon as our guide. But we will always be guided by our own appreciation of the facts and the law. Joseph Morong, GMA News.